Bumisita ang World Bank sa Malacanang at napayuko ang World Bank kay PBBM. Bakit ganito na lamang ang respetong inaalay ng World Bank sa Pilipinas? Ano ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos para maging posible ito? The Philippines is close to achieving its long-targeted upper middle income status this year. Executive Secretary Ralph Recto explained this comes as the country reported a gross national income per capita of $44.70 in 2024, just $26 short of the $44.96 UMIC threshold. Citing World Bank projections, he noted that the country's GNI per capita is expected to reach $61.19 by 2029. Tahimik ang kapaligiran ng Malacanang noong araw na yun. Pero sa loob ng palasyo, isang makasaysayang tagpo ang nagaganap. Ang World Bank mismo, isang higanteng institusyon sa pandaigdigang ekonomiya, ay napayukod sa harap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanilang pagdalo sa Malacanang. Pero ano nga ba ang nag-udyok sa ganitong pagbibigay-pugay? Hindi lang ito basta kwento ng tagumpay, ngunit paano napabilib ni Pangulong Bongbong Marcos ang isa sa pinakamakapangyarihang institusyon sa mundo dahil ba ito sa kayamanan ng mga Marcos? May kinalaman pa rin ba ang Marcos Gold sa pagkakataong ito? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. On behalf of the World Bank Group, I extend our deepest gratitude for the opportunity to launch our new country partnership framework here in Malacanang. This marks a new chapter in our enduring partnership, one that began 8 years ago when Philippines became the founding member of the World Bank. Sa nakaraang taon, naitala ng Pilipinas ang hindi matatawarang pag-angat ng ekonomiya. Ang kita ng bansa umaabot sa record-breaking 4.42 trillion peso, ang pinakamataas sa loob ng 27 years. Pero ito ang unang hakbang lamang. Sa parehong taon, nakuha ng Pilipinas ang kauna-unahang A- credit rating na may stable outlook, isang karangalang nagbibigay daan sa mas murang pangungutang at mas malaking tiwala ng mga dayuhang namumuhunan. Ito ba ang dahilan kung bakit napayuko ang World Bank? Tanong ng ilan, pero teka, ang sagot ay higit pa sa mga numero. The Philippines remains on track to graduate to upper middle income country status this year. That's according to the Department of Economy, Planning and Development, despite a sharp growth slowdown in 2025. Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan says that the Philippines can still achieve UMIC status this year despite the weaker than expected 4.4% GDP last year. Now he says they still have to redo the numbers, but with the 4.4% growth in 2025, Philippines should still be able to reach the average income class status. Dahil dito ang tunay na aksyon. Sa gitna ng pandaigdigang hamon na nanatiling matatag ang Pilipinas, ang ekonomiya nito ay tumayo bilang isa sa pinakamalakas sa Asia na may 5.8% na paglago sa unang tatlong quarter ng 2024. Ang unemployment rate bumagsak sa 4.0%, ang pinakamababa sa kasaysayan ng bansa sa mga nakaraang dekada. At hindi lamang ito tungkol sa ekonomiya. Sa diplomatikong larangan, binuksan ng Pilipinas ang mga bagong embahada sa Europa at Latin America. Ang resulta, pinalakas ang reputasyon ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Okay, what kind of momentum did the Marcos administration or this current administration provide its EU counterparts to actually facilitate this kind of negotiations as compared to in the past? Of course, the past was not the best relation between the European Union and the Philippines based on the specific government and the behavior of the government. Now we are really looking for a proper partnership, and I guess this is also so crucial for us that we are not using the finger-pointing system but really trying to discuss how we can... What makes the Philippines a good free trade partner from the EU perspective? It's a reliable partner, and we have good links, and the Philippines are under the so-called general system of preferences. So for 6,200 products, the Philippines have tariff-free access to the European market, and this is working really well. At bakit bumilib ang World Bank? Ito ang dahilan. Sa harap ng mga tagumpay na ito, kinilala ng World Bank ang matalinong liderato ni Pangulong Bongbong Marcos, ang pagsusumikap na hindi lang para sa ekonomiya, kundi para sa bawat Pilipino. Kahit nang sila'y dumalo sa Malacanang, kitang-kita sa video ba kaibigan ang respeto sa kanilang mga mata.
Under the World Bank's latest country classification, the Philippines' GNI per capita is just $26 shy of the adjusted requirement of $44.96 to $13.94, up for upper middle income status. Now, the Washington-based lender is scheduled to release its updated annual country status thresholds in July. Last year, Balisacan said that the Philippines needs to sustain 6% growth from 2025 to 2026 to ensure its GNI per capita meets that UMIC threshold. At dito papasok ang highlight ng tagumpay. Sa gitna ng Vinti-Honor, iniulat ni PBBM ang mga tagumpay ng bansa sa harap ng diplomatic corps. Napayuko ang World Bank sa mga pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos nang sabihin niya, "With strong macroeconomic fundamentals, we are confident that the country will hit this year the GNI per capita range set by the World Bank to reach upper middle income country status." Pakinggan pa natin ang salita ng ating Pangulo. From an all-time high record registered in 2023 to the tune of $4,335 or 241,165 Philippine pesos. Looking forward, this government is committed to accelerating infrastructure investments, enhancing the ease of doing business, and boosting national competitiveness. These will support businesses, attract foreign investments, and spur higher economic growth. Ang malalaking numero, mataas na grado sa transparency at pag-angat ng kredibilidad ng bansa ang nagtulak sa World Bank na magbigay galang. Napabilib sila sa nakikita nilang pagbabago at progreso ng Pilipinas. We have come so far and we have one last push to make. So let me emphasize this because there will always be noise, but the facts are the facts. And the fact is we have a government focused on finishing this race clean, credible, and with integrity. Because we know what is at stake. The confidence of our investors, the welfare of our people, the gratitude of generations to come. So join us as the Philippines leads to an upper middle income country and beyond. And when we do, question, what's in it for you, will answer itself. You don't just invest in the Philippines as it is, you invest in the Philippines as it becomes. Maraming salamat at mabuhay ang bagong Pilipinas. See all of you in the finish line. Ngunit hindi rito nagtatapos. Inanunsyo rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtakbo ng Pilipinas para sa isang upuan sa United Nations Security Council. Oo mga kaibigan, ang UNSC, ang suporta ng mga pandaigdigang kaalyado ay patuloy na dumarami dahil kinikilala nila ang kakayahan ng Pilipinas sa pagsusulong ng kapayapaan at pagkakaisa. Ang konklusyon, ang tagumpay ni Pangulong Bongbong Marcos ay tagumpay ng bawat Pilipino. Sa simpleng pananalita, ang Pilipinas ay hindi na lamang basta umangat. Ngayon, kinikilala tayo bilang isa sa mga haligi ng pag-unlad sa Asia. Napayuko ang World Bank, hindi dahil sa kanilang responsibilidad, kundi dahil sa taos-pusong paghanga. Kung ito ang kaya nating abutin ngayon, ano pa kaya ang susunod nating may pagmamalaki? Ang sagot, mas malaki, mas mataas, at mas mag-aarbo sa tulong at grasya ng ating Panginoong Diyos. Pangalawang Samuel 23 verse 3-4. Ang matuwid ay namamahala sa takot sa Diyos, tulad ng liwanag ng umaga kapag sumisikat ang araw, tulad ng maliwanag na araw pagkatapos ng ulan na nagpapasilaw sa kabukiran. Tulad ng liwanag ng araw na nagpapakita ng bagong pag-asa, ang lider na may takot sa ating Panginoong Diyos ay nagdadala ng liwanag at pagbabago sa kanyang nasasakupan. Ang tagumpay ng Pilipinas sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay isang patunay na ang masigasig, tapat at may paninindigang liderato ay maaaring magbunga ng tagumpay hindi lamang para sa iilan kundi para sa lahat. Ang pagkilala ng World Bank sa progreso ng ating bansa ay isang tanda na ang ating paggawa ay hindi nasasayang at ito ay isang biyaya mula sa ating Panginoong Diyos na dapat nating pasalamatan. Nawa'y patuloy tayong maging instrumento ng pagbabago na may pananampalataya at malasakit sa ating kapwa. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyong biyaya at sa mga tagumpay na natatamo ng aming bayan. Sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., salamat sa iyong paggabay sa aming bansa na naging instrumento ng liwanag at pag-asa sa gitna ng mga hamon ng panahon. O aming Panginoong Diyos, patuloy niyo pong pagpalain ang aming mga lider. Bigyan niyo po sila ng karunungan, lakas,
at malasakit upang maitaguyod ang kapakanan ng bawat Pilipino. Naway patuloy po silang maglingkod ng may takot sa iyo at may malasakit sa aming bayan. O aming Panginoong Diyos, hiniling din po namin ang iyong basbas sa bawat isa na nakikinig at nanonood ng mensaheng ito. Gabayan niyo po sila sa kanilang mga personal na buhay, trabaho at pangarap. Higit sa lahat, Panginoon, tulungan niyo po sila na magkaroon ng mas malalim na relasyon sa inyo sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan, na makita po namin at mas makilala po namin ang aming Panginoong Jesucristo. Magawa po namin ang kanyang mga kagustuhan, mamuhay kami ng katulad niya. At tulungan kami, Panginoon, na maghintay sa dakilang pag-asa ng may kaligayahan sa aming mga puso upang sa ganun makamtan po namin ang buhay na masagana dahil kayo po ang gumagawa nito sa amin. Salamat po, Panginoong Diyos, sa patuloy niyo pong pag-aalaga sa amin at tulungan po kami. Basbasan po ang aming bayan, ang aming mga lider, ang aming mga mahal sa buhay mula ngayon at magpakailanman. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.